Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro kayo ng SSS o GSIS, pakinggan ninyo ako ng mabuti ngayon dahil ang March 2026 ay nagdadala ng mga pagbabago sa inyong pensyon na hindi ninyo dapat palampasin. Hindi ito basta balita na mababasa sa pahayagan. Ito ay direktang nakakaapekto sa pera na papasok sa inyong bulsa sa susunod na buwan. Nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe mula sa mga senior sa aming grupo. Sina Lola Nena mula Bulacan, si Tatay Erning mula Cebu, at marami pang iba na nagtatanong kung bakit iba-iba ang kanilang natatanggap ngayong buwan kumpara noong nakaraang buwan. Ang ilan ay natuwa dahil tumaas ang kanilang pensyon. Ang ilan naman ay nalito at ilang matatanda pa ay natakot na bawasan sila ng gobyerno nang walang paliwanag. Kaya ngayon dito tayo magkukwentuhan. Ipapaliwanag ko sa inyo ang buong March 2026 pension rollout. Ang 5,000 base amount ang mga inadjust na halaga kung sino ang makakakuha ng mas malaki. Sino ang posibleng mabawasan. Kailan eksaktong darating ang pera? At ano ang dapat ninyong gawin kung hindi pa ito natanggap? Manatili kayo. Ito ay para sa inyo. Mga mahal kong seniors, bago tayo pumasok sa mga numero, gusto ko munang ipaliwanag kung bakit naging usap-usapan ng March 2026 pension release. Ang SSS at GSIS ay parehong nagsimulang mag-implement ng mga bagong adjustment schedules na direktang nakakaapekto sa laki ng inyong monthly pension simula ngayong unang quarter ng 2026. Hindi ito nangyari ng walang dahilan. Ang mga adjustment na ito ay resulta ng ilang taon ng lobbying ng mga pensioners group kombinado ng mga rekomendasyon mula sa Commission on Audit at ng actuarial review ng SS Fund natapos noong huling bahagi ng 2025. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ito, ang 5,000 based pension na madalas nating marinig ay hindi nangangahulugang lahat ay makakatanggap ng eksaktong 5,000. Ang 5,000 ay ang minimum floor amount para sa mga qualified na SSS pensioner. Ibig sabihin, kung ang inyong computed pension batay sa inyong contributions ay mas mababa pa sa 5,000, automatikong ia-adjust ito pataas upang maabot ang 5,000 na minimum. Ngunit kung ang inyong computed pension ay 725,000 o kahit 12,000 mananatili iyon, hindi ito bababa sa 5,000 at hindi rin ito automatikong magiging 5,000 lang. Ito ang malaking hindi pagkakaunawaan ng maraming seniors. Narinig nila ang 5,000 at agad nilang iniisip na ito ang magiging pensyon. Kaya naman nagulat ang ilan ng mas mataas ang dumating at nagulat din ang ilan ng hindi nagbago ang kanilang halaga. Ngayon ay naiintindihan na natin kung bakit ganon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga taong tunay na makikinabang sa adjustment na ito. Kung kayo ay isang SSS pensioner na ang dating monthly pension ay mas mababa sa 5,000 at naniniwala kaming marami sa inyo ay nasa kategoryang ito, lalo na ang mga nagretiro noong maaga o may limitadong bilang ng contributions. Kayo ang pinakadirektang makikinabang. Ang inyong pensyon ay ia-adjust pataas upang maabot ang 5,000 floor at ang adjustment na ito ay dapat na makita sa inyong March 2026 disbursement. Higit pa rito, ang mga pensioner na may minimum of 120 monthly contributions at nagretiro sa pagitan ng edad 60 at 65 ay maaaring mag-qualify sa tinatawag na adjusted computation na isinagawa ng SSS batay sa latest average monthly salary credit data. Ibig sabihin, kung ang inyong recorded salary credits ay nagbago o na-update, mayroon kayong posibilidad na mas mataas ang inyong pensyon kaysa sa dati. Para sa ating mga GSIS pensioners naman, ang sitwasyon ay medyo naiiba. Ang GSIS ay meron itong sariling pension computation na nakabase sa years of service at average monthly compensation. Ang typical na GSIS retire na may 20 taon ng serbisyo ay maaaring makatanggap ng roughly 40% hanggang 57% ng kanilang average monthly compensation bilang pension. Para sa dating government employee na kumikita ng 25,000 bawat buwan, ang pensyon ay maaaring nasa pagitan ng 10,000 at 14,250. Ang adjustment na isinasagawa ngayong March ay para sa mga GSIS pensioner na ang base ay na-recompute dahil sa mga dating na miscalculate na salary differentials.
isang issue na na-flag ng GSIS Audit Team noong 2024 at kinalaunan ay natugunan sa simula ng 2026. Mga kaibigan, ngayon naman ay kailangan kong sabihin sa inyo ang bahagi na hindi masaya marinig pero kailangan ninyong malaman para maprotektahan ang inyong sarili. May mga kaso kung saan ang ilang pensioners ay maaaring makatanggap ng mas mababa sa kanilang inaasahan o kaya naman ay maaaring may ma-offset sa kanilang pensyon. Tinatawag ito ng SSS at GSIS na benefit offset o sa ilang kaso ay overpayment recovery. Kung dati kayong nakatanggap ng SSS, sickness benefit, maternity benefit, or disability benefit at natuklasan ng SSS na may na-overpay sa inyo, kahit ilang taon na ang nakakaraan, maaaring may automatic na deduction sa inyong monthly pension hanggang sa mabawi ng SSS ang labis na halagang iyon. Ito ay nangyayari ng walang abiso minsan kaya nagugulat ang mga pensioner sa mas mababang halaga sa kanilang UMID card o bank account. Para sa mga GSIS retirees, ang pinakakaraniwang dahilan ng reduction ay ang mga outstanding loan balances. Ang GSIS policy loan, emergency loan or consolidated loan na hindi pa nababayaran noong oras ng pagre-retiro. Ang GSIS ay otomatikong nagde-deduct ng loan amortization mula sa monthly pension hanggang mabayaran ang utang. Kung ang inyong gross pension ay 12,000, ngunit mayon kayong 12,500 monthly loan deduction, ang inyong net na matanggap ay 9,500 lamang. Ang aking payo, makipag-ugnayan sa inyong SS o GSIS branch at humingi ng inyong statement of account o pension computation sheet. Ang dokumentong ito ay nagpapakita ng lahat ng deductions at adjustments bago pa man ang inyong net pension. Ito ay libre at ito ang pinakamabisang paraan upang malaman kung may kinakaltas sa inyo nang hindi ninyo alam. Pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamadalas na tanong, kailan eksaktong darating ang March 2026 pension? Ang sagot ay depende sa inyong disbursement channel at sa huling digit ng inyong SSS o GSIS number. Para sa SSS pensioners na tumatanggap sa pamamagitan ng UMID card o Unified Multipurpose ID na nakalink sa PESONet affiliated banks tulad ng Land Bank, DBP o BDO. Ang release ay karaniwang sumusunod sa disbursement schedule. Batay sa inyong SSS number, ang mga nagtatapos sa 1 at 2 ay maaaring makatanggap sa unang linggo ng buwan. Ang mga nagtatapos sa 3 at ay sa ikalawang linggo. Ang mga nagtatapos sa yaring makatanggap sa ikatlo o ikaapat na linggo ng Marso. Para sa mga GSIS pensioners na gumagamit ng GSIS e-card na nakalink sa Land Bank, ang disbursement ay karaniwang mas consistent, nagsisimula sa unang araw ng buwan para sa mga pensioner na walang pending documents or issues. Ngunit kung may na-flag na adjustment sa inyong account tulad ng salary differential, recomputation na nabanggit natin kanina, maaaring ma-delay ng 1 hanggang 2 linggo ang inyong pensyon habang pinoproseso ng GSIS ang adjustment. Ang aking rekomendasyon, huwag magpanik kung hindi dumating ang pera sa unang araw ng Marso. Bigyan ninyo ito ng hanggang ika-15 ng buwan. Kung pagdating ng ika-15 ay wala pa rin, iyon na ang oras para tumawag o pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Mga mahal kong seniors, isa sa mga bagay na hindi karaniwang ipinapaliwanag ng mga ahente sa inyo ay ang mga karagdagang benepisyo na may karapatang matanggap ng mga pensioner bukod sa basic monthly pension. Pag-usapan natin ang ilan sa mga pinakamahalagang ito. Una, ang 13th month pension. Ito ay katumbas ng inyong basic monthly pension at binibigay tuwing Nobyembre bilang paghahanda para sa Pasko. Hindi ito automatic na iintindihan ng lahat. Maraming seniors ang hindi alam na may karapatan sila dito, ngunit ito ay mandatory para sa lahat ng qualified pensioners ng SSS at GSIS. Pangalawa, ang death benefit para sa inyong mga pamilya. Kung sakaling pumanaw kayo, ang inyong mga beneficiaries, asawa, anak o magulang ay may karapatang makatanggap ng funeral benefit na hanggang 20,000 mula sa SSS. At para sa GSIS ay maaaring umabot ng 30,000 ang funeral benefit kasama ang survivorship pension para sa inyong asawa. Siguraduhin ninyong updated ang inyong beneficiary record sa SSS at GSIS. Ito ang pinakamadaling bagay na maaari ninyong gawin ngayon para maprotektahan ang inyong pamilya.
Pangatlo, ang SSS Pension Loan Program. Para sa mga SSS retires na may urgent financial needs, ang SSS ay mayroon itong pension loan na maaari kayong mag-apply ng halaga na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwang pensyon na babayaran sa loob ng 2 taon. Ang interest ay mas mababa kaysa sa karamihan ng bangko at ang bayad ay otomatikong idinedent mula sa inyong monthly pension. Kaya walang bangko, walang guarantor, walang collateral. Isang importante pang tanong na madalas itanong ng mga seniors, kailangan ba nilang magbayad ng income tax sa kanilang pensyon? Ang magandang balita ay para sa karamihan ng Filipino seniors. Ang sagot ay hindi sa ilalim ng Republic Act 1963 o ang Train Law at sa mga kasunod na batas na nagbibigay ng tax exemption sa retirement benefits, ang mga pensyon mula sa SSS at GSIS ay hindi kasama sa taxable income ng mga retirers. Ibig sabihin, ang inyong buong monthly pension, maging ito man ay 5,000, 10,000 o 15,000 ay hindi na kailangang isama sa inyong income tax return. Ngunit may isang mahalagang exception. Kung kayo ay nagre-retire mula sa isang private company at nakatanggap ng retirement pay mula sa inyong employer bukod sa inyong SSS pension, ang tax treatment ay maaaring mas komplikado depende sa inyong edad at tao ng serbisyo. Para sa ganitong sitwasyon, inirerekomenda ko na kumonsulta sa isang licensed tax consultant or sa BIR para masiguro na tama ang inyong pag-file. Mga kaibigan, alam ko na para sa marami sa atin, ang pagpunta sa SSS o GSIS office ay isang nakakapagod at nakaka-frustrate na karanasan. Mahaba ang pila, mainit ang panahon at madalas ay umuuwi tayo ng walang malinaw na sagot. Kaya naman gusto ko kayong bigyan ng ilang practical na tips para gawing mas madali ang inyong susunod na pagbisita. Una, lagi kayong magdala ng 3 kopya ng lahat ng inyong dokumento. Valid ID, pension card, bank details, at anumang sulat or notice na natanggap ninyo mula sa SSS o GSIS. Huwag magdala ng orihinal na dokumento ng walang photocopy. Maraming beses na nangyari na hinihingi ng opisyal ang photocopy na wala kang dala kaya kailangan mong lumabas muli. Pangalawa, gamitin ang SSS mobile app GSIS iVis Portal bago pa man pumunta sa opisina. Sa pamamagitan ng mga online tools na ito, maaari ninyong tingnan ang inyong contribution records, pension, computation at loan balances nang hindi na kailangang pumasok sa opisina. Mas marshmang issue ang maaari ninyong ayusin online kaysa sa inaakala ninyo. Pangatlo, kung kailangan ninyong pumunta sa opisina, pumunta ng maaga bago mag-uto ng umaga, kung maaari at magdala ng merienda at tubig, maging maawain sa inyong sarili at sa inyong katawan. Kung may kasama kayong mas batang miyembro ng pamilya na maaaring tumulong, dalhin ninyo sila. Para sa ating panghuling segment ngayon, pag-usapan natin ang estratehiya kung paano ninyo maaaring ma-maximize ang bawat pisong papasok mula sa inyong pensyon. Una, kung hindi pa kayo nagre-retire at maaari kayong mag-defer, ibig sabihin maaari kayong mag-antay bago mag-claim ng inyong SSS pension. Dapat ninyong malaman na ang bawat taon na delay ninyo ang inyong retirement claim pagkatapos ng edad 60 hanggang 65 ay nagbibigay sa inyo ng mas mataas na computed pension. Ito ay dahil ang inyong contribution record ay mas matagal at ang SSS formula ay mas mapabor sa inyo. Kung ang inyong kalusugan ay maganda at kaya ninyong magtrabaho ng kaunti pa, ang pagdeferal ay maaaring magdulot ng piso bawat buwan sa dagdag na pensyon para sa natitira ninyong buhay. Pangalawa, para sa mga may asawa. Mahalaga na magkasamang magplano ang mag-asawa kung sino ang magkiklaim ng pensyon muna at kung paano ang survivorship planning. Kung ang asawa ninyo ay mas bata at mas mahabang buhay sa pangkalahatan, siguraduhin na ang inyong beneficiary designation ay updated at malinaw para hindi mahirapan ang inyong pamilya sa pagkuha ng survivorship benefits pagdating ng panahon. Pangatlo, huwag hayaan ang inyong pension na matulog sa isang mababang interest savings account. Kahit ang simpleng time deposit o money market placement sa inyong land bank o DBP account ay nagbibigay ng mas mataas na interest kaysa sa regular savings. Ang maliliit na hakbang na ito ay nagdadagdag ng ilang libo bawat taon sa inyong retirement income nang walang karagdagang panganib. Mga kababayan, bago tayo magtapos ngayon, gusto ko lang
Sabihin sa inyo na ang inyong pensyon ay hindi lang isang teke o isang numero sa inyong humid card. Ito ay ang bunga ng inyong mga taon ng pagsisikap ng inyong pagbabayad ng kontribusyon ng inyong serbisyo sa bansa at sa inyong pamilya. Kayo ay may karapatang malaman kung magkano ang tamang matanggap ninyo, kung kailan ito darating at kung paano ninyo ito maaaring gamitin ng matalino. Ang March 2026 pension rollout ay isang mahalagang pagkakataon para sa inyo na suriin ang inyong records, kausapin ang inyong SSS o GSIS branch at tiyakin na wala kayong namimiss na pera. Huwag hayaan ng kahihiyan o pagod na makahadlang sa inyo mula sa pagtatanong. Ang inyong mga katanungan ay lehitimo. Ang inyong mga karapatan ay totoo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors. Maraming matatanda ang hindi pa nakakaalam ng mga importanteng bagay na pinag-usapan natin ngayon. Kayo ang pinakamabisang paraan para makarating ang tamang impormasyon sa mga taong kailangan nito. Salamat po inyong pakikinig. Ingat lagi. Alagaan ang inyong kalusugan at hanggang sa muli nating pagkikita. Yay!